Ito si Rick at pinabalik ko siya sa San Francisco 120 taon na ang nakalilipas. Ang lungsod ay nagpapatuloy sa mga gawain nito gaya ng dati, nagbubukas ang mga tindahan, tumatakbo ang mga bata papunta sa paaralan, nag-iingay ang mga mangangalakal sa pier. Ngunit ang lungsod ay matatagpuan sa isang mapanganib na lugar. Ang San Francisco ay direktang nasa San Andreas Fault, isang malaking bitak sa daigdig kung saan nagbabanggaan ang mga plate ng Pasipiko at Hilagang Amerika. Mabagal ang kanilang paggalaw na bumubuo ng tensyon sa loob ng maraming taon at kung minsan ay nababasag sa anyo ng mga bitak at lindol. Alas 5 na ng umaga. Ang ilan ay nagmamadaling pumunta sa trabaho, ngunit karamihan sa mga tao ay natutulog pa rin. Ang mga kalye ay kahoy pa rin noon na may makikipot na bangkita. Tumutunog ang mga kampana ng tram at ang mga parol ay nagliliwanag sa kerosene. Naglalakad si Rick sa bangkita at nararamdaman ang mahinang ritmo ng lungsod ng Amerika. Ang mga unang pagyanig ay tila mahina. Umuuga ang mga bintana, umuugoy ang mga parol, nabibitak ang mga daanan na kahoy. Natatakot ang mga kabayo sa mga karwahe at hindi mapakali ang mga pusa at aso. Iniisip ng mga tao na ito ay isang maliit na bagay, ngunit ang sakuna ay nagsisimula pa lamang. Biglang nagbitak ang lupa. Gumuho ang mga bahay, yumuko ang bangkita. Napahawak si Rick sa isang pader, ngunit gumuho ito sa ilalim ng kanyang mga kamay. Gumuho ang mga bubong, natamba ang mga ladrilyo, nabali ang mga biga. Tumakbo si Rick at iniwasan ng mga kalat. Ang lungsod ay nagiging mga durog na bato sa kanyang harapan at bawat hakbang ay humahantong sa mga bagong patibong. Ang pagtakas ay lalong nagiging mahirap. Ang San Andreas Fault ay gumagalaw ng daan-daang kilometro. Sa ilang mga lugar, ang kalsada ay lumiliko ng ilang metro. Ang mga bakod, bangkita at mga kalye ay naghihiwalay na parang ang lupa ay pinunit ng mga di nakikitang kamay. Tumakbo ang mga tao sa mga kalye, dinadakma ang mga bata at sumisigaw. Nagmamadali ang mga tao, naghahanap ng ligtas na lugar, ngunit wala. Ang mga nananatili sa kanilang mga bahay ay nanganganib na mamatay sa ilalim ng mga durog na bato. Ang payapang lungsod ay naging parang isang larangan ng digmaan. Sa sandaling iyon, sumabog ang mga tubo ng gas. Sumabog ang apoy mula sa mga bitak at ang mga bahay ay natupok ng paisa-isa. Ang lindol ay lumikha ng isa pang kaaway, mga apoy na lumalamon sa mga kapitbahayan ng mas mabilis kaysa sa matatakasan ng mga tao. Nagngangalit ang init mula sa lahat ng direksyon at ang mga apoy ay tumalon sa mga kalye. Napagtanto ni Rick na kailangan niyang tumakas mula sa sentro bago siya mapalibutan ng mga apoy. Ang mga pagyanig ay tumagal ng wala pang 1 minuto, ngunit para kay Rick ay parang walang hanggan na hindi matatapos. Buong mga kapitbahayan ay nilalamon ng apoy. Ang usok ay pumapailan lang ng napakakapal na halos maglaho na ang araw. Ang mga kalye ay parang binaril. Pinoprotektahan ni Rick ang kanyang mukha mula sa maasim na hangin. Kumuha ng mga balde ang mga tao para patayin ang apoy, ngunit nasira ang mga tubo ng tubig. Naputol ang mga linya ng telegrapo kaya walang komunikasyon ang lungsod. Ilang araw na lang ay iuulat na ng mga unang pahayagan ang tungkol sa sakuna, ngunit sa ngayon, putol ang San Francisco sa ibang bahagi ng mundo. Pinasabog ng mga sundalo ang mga bahay sa pagtatangkang pigilan ng sunog, ngunit kaunti lang ang epekto nito. Mas mabilis na nasusunog ang mga kapitbahayan kaysa sa anumang magagawa. Gumuguho ang lungsod na parang may hukbong dumating dito na may dalang mga kanyan at bomba. Tumungo si Rick sa labas at umakyat sa isang burol. Mas kaunti ang mga gusali rito at tinangay ng hangin ang usok. Mula sa tuktok, nakikita niya ang buong San Francisco, isang lungsod na nagliliyab at umuusok sa loob ng 10 kilometro. Kalaunan, sasabihin ng mga siyentipiko na ang San Andreas Fault ang sanhi ng sakuna at pagkatapos lamang ng lindol na ito ay saka lamang ito sisimulang pag-aralan ng masinsinan. Sa loob ng ilang minuto, isang bahagi ng fault na halos 500 kilometro ang haba ay gumalaw ng husto. Napakabilis na nahati ang lupa kaya nagbago ang mga direksyon ng mga ilog at ang mga kalsada at bakod ay naging pilipit. Ang mga peklat na ito ay magsisilbing paalala sa lakas ng pagtama. Tumaas ang mga alon mula sa baybayin ng karagatan. Ang lindol ay nagdulot ng tsunami na umabot sa baybayin ng Pasipiko. Kahit na hindi naramdaman ng mga pagyanig, ipinakita ng dagat na sinalanta ng sakuna ang buong rehiyon. Ang lungsod ay nananatiling guho. Libo-libong tao na ngayon ang walang tirahan at natutulog sa mga parke. Nagluluto sila sa apoy, naghahanap ng tubig at nagbabahagi ng kanilang mga huling supply. Nakikita ni Rick ang kanyang sarili na sumasali sa isa sa mga kampo ng mga nakaligtas. Magiging malinaw ito kalaunan, ang mga bahay na gawa sa kahoy ay mas matatag kaysa sa mga bahay na bato. Mga bukal na gawa sa kahoy, ngunit nabasag ang mga ladrilyo. Napakalaki ng pinsala sa ekonomiya, ang mga bangko, pabrika at ang daungan ay nawasak. At kahit na pagkatapos ng pagtama, ang mga aftershock ay nagdulot ng matinding pagyanig sa mga tao. Tiyak ang mga siyentipiko, ang San Andreas Fault ay tatama muli. Ngayon, milyon-milyong tao ang nakatira sa lugar ng San Francisco at ang isa pang malakas na lindol ay maaaring mag-iwan ng kawalan ng tirahan sa buong metropolis.
Tumingin si Rick sa kanyang relo, ang mga kamay nito ay nanigas sa sandali ng pagtama at ibinabalik ko siya sa kasalukuyan. Mag-subscribe kung nakita mong kawili-wili ito.